At si Tian po, top the female trendy category at nag-uwi po ng Silver Award for the Sian Haopan Group Scholarship Award for the overall category dyan po sa Guangzhou, China noong 2019. Ang tanong, ano bang entry mo nun? Way back 2019, just to give you a background, I resigned from a job sa isang fashion house. And that time, I was really on my lowest point of my career to the point that I want to quit na fashion. But Marikina opened DTI, they opened a design competition in footwear. Paano Sabi ko, niyo po what if I naisipang lagyan join? ng Kasi wala naman akong ginagawa tatlong since I just klaseng resigned yung from a mga job. bibingka. So how did you I designed start? Magdalena. So Magdalena narrates the story of a woman who mirrors strength despite of the stigma or the social stigma na binabato sa kanya. Nagiging matatag pa rin siya bilang isang babae. So luckily we won, and also this year nanalo rin ho tayo sa China. Yeah. So we're really lucky to have the new breeds of designers. Yeah. Yun, nakakatawa. Congratulations, Tian. Kailan ba ito sinimulan ng DTI? DTI, PFFI, and this year, co-presented siya ng DOST PTRI. They've been doing this for 9 years. So, 9 years? Yes. But since nag-pandemic, medyo na-stop siya for 2 years. Tapos bumalik ulit. Yes, last year, they continued and this year ulit. So, this is the 9th edition. Wow! Eto lang kasi syempre pag nag-design tayo ng damit, magdo-drawing muna, tapos yung hanapin mo yung mga materials, kung meron ba dito sa Philippines, magso-source out kay, dito ba sa shoe design, paano ba yung ano nito? Paano ba siya gawin? Ano ba yung una nyong iniisip? Tsaka, saan nyo galing yung yung inspiration? If based sa creative process ko, I don't actually follow a certain creative process. Me as a designer, I always dwell dun sa experience ko, doon sa storya na meron akong pwedeng ihatid sa tao. Pero, ang footwear design kasi is very different from paggawa ng damit. Kasi sa paggawa ng damit, you sketch, you pattern, and then you cut the fabrics and you sew. Pero in footwear, sobrang daming prosesong pagdadaanan. Sa damit kasi pwedeng dalawa or isa or dalawang tao pwedeng gumawa. But sa footwear, may mag-aareglo, may magkakat ng leather, may mag-finish nung pandikit, merong maglalapat. So, very tedious siya, very mahirap gawin in Tagalog word, no? So, in inspiration, depende yun sa designer eh. Kasi may mga ibang designer, they get inspiration in a sculpture or kung ano man yung nakita nilang art. But in my case, it's very different. It should be personal. Dapat laging may storya na kinikwento tungkol either sa akin, sa past ko, or even to my family. Etong Magdalena, kanino mo to galing na kwento? Meron ka bang nakwentuhan na girl, na friend? Kaya nabuo tong inspirasyon na to. The inspiration behind Magdalena lang talaga is when I design kasi, not only in footwear, pati sa damit, I always envision empowered women. Diba? Laging yun nasa isip ko na ang magsusuot ng ang mga disenyo ko ay empowered women. So, doon hango yung Magdalena design ko. So, of course, empowered. Yeah. Yes! May nakapagsuot na ba nito? Unfortunately, hindi kasi siya, hindi namin siya masyadong na secure ng maayos since if you check the design kasi, Oo. yeah, yung mga rounds po dyan sa gilid ay dulo ng bala yan. Those are real bullets na ginugupit talaga namin isa-isa. So, walkable siya, but since it's a design competition, we focus more on the design than the wearability. But as of the moment, inaaral namin siya to make it more wearable. Okay. So ito, saan siya naka-display ngayon? Sa bahay niyo pa lang? Ngayon, nakatago lang siya sa bahay. Nakatago lang muna. After the Magdalena, meron ka na bang ibang dinesign pa? Yes. I did a wearable version of that. I named it Magda. Short version for Magdalena. Yeah.
And I joined pop-ups, I joined exhibition. I also do bags din naman. But me kasi, I focus more on apparel. Apparel, and yun nga, as I mentioned, I joined 2019 sa design competition. From there, doon lang din ako na-involve sa paggawa ng sapatos at paggawa ng bag. And Yes. Sorry. Okay, sorry. Yeah, and also the reason why I'm doing this is because parang yun ang way of giving back to the community na sumalo sa akin when nung panahon na medyo super ayoko nang gawin yung fashion. So parang din ako nakakuha ng hope sa pag-design ng footwear. That's why I'm doing this project with DTI, PFFI, and DOST-PTRI. At naka-inspire din ng maraming tao na meron pala silang ganitong talento, di ba? May tanong ko lang, kasi di ba nag-compete ka na sa China, tapos yung competitors mo, iba't ibang nationality. Pwede ba Yes. ikwento mo sa amin, ano yung kaibahan ng Pinoy? Anong meron sa gawang Pinoy na talagang maipagmamalaki natin? If you were to ask me kung ano ang pagkakaiba ng sapatos, gawang Pinoy, no? Not only in the shoe, sa accessories or sa apparel din, linalagyan natin lagi ng puso. Laging may dedikasyon, laging hindi lang siya ginagawa dahil trabaho, ginagawan din siya ng pagmamahal. So yun yung malaking pagkaibahan natin sa ibang mga produktong gawa, of course, ng ibang countries. Tsaka I think ang lawak kasi ng ano natin, culture and tradition na pwede nating ipagmalaki, no? Yes. Yun. And actually, yan din po yung namin, pinaka-main focus for this edition of FFDC. We really want to champion our culture and our heritage. So paano naman nasala itong mga magagaling, mga talented, from 65, tama yes. ba? 65 coming from different parts of the Philippines. Philippines, Wow, paano sila nasala? Naging top 9 na lang. Ano ba yung nila doon? Criteria? The first stage is we ask them to submit a design board, na A3 design board na, of course, it should tell a story about Filipino. It should be focused more on the theme. And then from there, we invite judges from the fashion sector. So we have magazine, we have editors, we also have government agencies. So from 65, naging 6. Then I talked to the organizer. Sabi ko, wait, I think parang sayang naman the designs kung 6 lang. What if gawin nating 9? And they said yes. So this edition is very lucky. And from choosing 9 finalists, they undergo a one-day footwear workshop. So from there, pinakita namin yung basics of paano paggawa ng sapatos. We also introduced them to several suppliers na based sa Marikina. Yes. So eto, nakausapin na natin Yes. sila. Let's start with Lee Villanueva. Yan. Ano bang Hi. iyong inspiration? At taga saan ka? So my work here is Bulawan. It means golden in Bisaya. And this one is inspired from the different gold and metal crafting techniques na meron tayo sa Philippines. So we have here filigree techniques, this upper part. And then we also have the repoussé part, as well as yung mga granulation na ginagawa natin sa jewelry natin dito sa Philippines. Gaano kataas yan, Lee? This is 7 inches po. Na-try mo na, wearable siya. Yes, it's wearable and walkable. I'm the one who modeled din for the video dun sa competition. Oh, you're from what part of Visayas? I'm originally from Bulacan, but both of my parents po came from Aklan and Romblon. Oh, dun mo ba nakuha yung inspiration? I have been traveling a lot po kasi. So, kapag po nagta-travel tayo, talagang na-open yung world natin sa mga kung ano ba yung meron dito sa Philippines. And dito po sa design ko, yung mga patterns po na ginamit ko is coming from Luzon, Visayas, and Mindanao. Kasi when we think of Filipino design, it should not be coming from one place lang. Oo, di ba? Para mas makita yan ng buong mundo. Ang ganda! Thank you. Next natin si Ivan. Ivan, ang ganda. Ano bang inspiration mo? At saan mo galing? Yan.
Ayan, thank you so much. Etong design ko, actually, si Rambo, name siya ng horse. Ayun. So, basically, yung design ko is inspired from a kalesa. So, aside from telling na isa siyang kalesa as a mode of transportation, I also want to share yung story ni Rambo as a horse who worked yon. So, yon. Basically, yung sa ilalim na part niya, ayan, meron siyang horseshoe. Totoo yan? Yes, this is an actual horseshoe. Yes. Wow. Yes. So basically, itong shoe na to, dalawa yung pattern niya. Pattern nung horse, yung shoe, feet ng horse, and then dun sa top part is yung feet ng tao. So yun. And also, kung mapapansin nyo, ano siya, made of stone, yung pinakaapakan. Yan, so bato talaga siya. Kasi parang yung reason nito is I want the wearers to feel ano yung nararamdaman ng horses while traversing yung route. Ang ganda ng kwento. Kaya naman talagang proud na proud talagang Pinoy tayo. Thank you, Ivan. Next natin si Ira. morning Ira, po. hindi naman masyadong malaki yung mo, sapatos. Hindi, Ilang parang inches maliit ba lang yan? yata. So, it's called Bagong Bukas. It symbolizes na hope for tomorrow that we have chance na para umahon sa mga hamon natin sa buhay. So, in an angle, parang siya naka-levitate sa floor. So, parang it looks like parang nakaahon ka na sa mga nahihirapan na experiences ninyo. Paghihirap mo sa buhay. And then I also used natural materials such as yung kapis, abaca lining, at saka pinya. And then I also had it hand-embroidered para ipakita lahat neto, local materials galing sa Pilipinas. Lahat to parang handmade. So parang pinapakita ganun kahirap pati yung pag-harvest ng pinya, yung kapis, yung proseso sa paggamit ng kamay. So it symbolizes rin yung ganun kahirap para lang yung process, ganun kahirap yung process just to rise up above yung challenges natin. Yun po. Ilang inches yan? Doon ako na curious. It's actually this from here to here, mga 10. 10 inches? Yes. Oh, Carl, 10 inches. Next, we have, thank you, Ira. Next, we have Andre. Hello po. Ano Yan. Hello naman po. ang iyong inspiration? My inspiration naman po dito sa show ko is about dun sa time na nag-volunteer ako na magbigay ng relief goods for street dwellers and mga jeepney drivers natin dito sa part ng Quezon and San Juan. So, etong show ko is parang representation ng ating jeepney, the new generation of jeepney, which is the patok, yun yung mga makukulay and nagpapakita ng ingay. creativity na jeep sa atin. Then, yung inspiration ko para nagawa ko to is parang magbibigay ng voice sa mga jeepney drivers natin kasi nadaanan sila ng pandemic, then another problem na naman is yung another jeepney episode. So ito ang jeep ko is representation na dun sa time ng modernization na we can create a new generation of jeepneys na ano pa rin yung environment natin but may iwan yung uniqueness na iniwan ng mga traditional jeepneys natin. Yung designs niya, ganun po. Andun pa rin kasi yun di ba? Thank you so much, Andre. And our grand winner, si Richie. Richie, ano bang iyong inspiration? At taga saan ka? Probinsya po is Catanduanes. Catanduanes. Yes. Ano naman ang iyong inspiration? Galing ba yan sa Catanduanes? Actually siya ay inspired by the traditional clothing ng mga kababaihan dito sa atin sa Pilipinas, which is the Filipiniana. Kaya nga yung title niya ay Maria Clara de Filipiniana. So ayun po. Eto, na-curious na ako sa heels. Paano ba yan ginawa? Ano bang inspiration dyan? It's made from synthetic bronze resin. Wow. Pwede ko hawakan kung Sure. yung weight niya? Wow. Medyo may weight po siya. Wearable naman ito. Opo, wearable naman. Wow. And walkable. Anong pakiramdam na ikaw yung tinanghal na grand winner sa Paahon 2023? Lalo na nakita mo ang daming talented na mga Pinoy din. Hindi po rin ako makapaniwala hanggang ngayon kasi lahat talaga nung mga finalists magagaling. At lahat talaga namin pinaghirapan yung mga sapatos namin. Yun. Meron pa tayo
sila ay 5 lamang sa top 9 finalists. So meron pa tayong i-discuss na thank you so much. I-discuss dito tayo, Thian, para tulungan mo ko. Meron pang 4 dito dun sa top 9 finalists. Pwede bang i-discuss mo kahit short lang? Yeah, so kung this ano is ito? the last 4 finalists. This one is inspired or an homage to Dulsura. Dulsura is the first Filipino na I think publicly recognized na HIV positive. So this one naman is hango sa mga, this one is tusok-tusok. Pwede ba natin banggitin kung kanino galing? This one is from, Para designed by ma-recognize. Gerald. Yon. And this one naman is Maria Daniel. Inspirasyon niya po dito ay mga kwek-kwek, kikiam. That's why it's tusok-tusok. Tusok. Yeah, Eto, oh, yes, ang cute. kung this one po parang, Fishball. anong tawag doon? Yung lalagyanan, yung silver foil. Ginawa lang niyang gold. Yes. Yun. Yes. This Hi mga Kanet 25! This is Emma Tiglao. For more Kada Umaga updates, just click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook page.